Magandang araw, ako si Binibining Valmaman Chavez at ngayon ay ating pag-aaralan at pagbibigyan ng diin ang panahon ng pagbabagong diwa. Ang panahon ng pagbabagong diwa ay tumutukoy sa panahon na kung saan nagkaroon ng kaisipan ang mga Pilipino ng paghahangad, ng kalayaan, maayos, matiwasay, at pantay na pagtrato ng mga Espanyol sa kanila. So, ito ay nagsimula noong panahon na payagan ng Espanyol ang Pilipinas na makilahok sa pandaigdigang kalakalan. So, dahil dito, nagkaroon ng samut-saring mga nakuhang opinyon ang mga Pilipino sa pakikipagsalamuha sa kanilang mga naging mga nakasalamuhang negosyante o mga tao sa pakikipagkalakalan, papalitan produkto at dahil doon, nagkaroon ng kaisipan ng liberalismo ang mga Pilipino. Ito rin ay panahonang ito ay naganap kasi kaalinsabay ng pagkakaroon ng himagsikan ng Espanya noong 1868 at ang pagbubukas ng Suez Canal na siyang naging daan naman ng mas magandang ugnayan ng mga nakikipagkalakalan sa Pilipinas noong 1869. Ang panahong ito ay ang panahon na kung saan naging impluwensya na mabuksan ang isipan ng mga Pilipino ukol sa pantay na pagtingin or kaisipang liberalismo dahil sa mga pananaw na nabasa nila sa mga panulat ni Rousseau, Voltaire at ni Locke. Ganun din, na impluwensyahan kasi ang mga Pilipino dahil sa mga ideolohiya ng pag-aaklas ng mga Amerikano at Pranses dahil nakasabay ito sa pandaigdigang sistema o sa globalisasyon o globalization sa Ingles. So dahil doon merong mga Pilipino nakapag-aral sa ibang bansa at sa Europa particular, mga tao na nakapag-aral sa ibang bansa na nagdala ng kaisipang yaon ay tawag sa kanila ay mga ilustrado. Ibig kahulugan nito ay isang taong nakasumpong ng kalinawan at kaliwanagan. So ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa mga Pilipino na nakakaangat sa lipunan. Sila itong mga nasa panggitnang klase ng tao sa lipunan, na kung saan sila ay mayaman or mayayaman at may kakayanan na makapag-aral sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. So, ang mga ilustrado, sila ay mga Pilipino na mayamang marunong. Dahil doon ay yung kanilang natamasa na pribilehiyo doon sa Europa, naikumpara nila yung kalagayan ng Pilipinas kaysa doon sa kalagayan nila nung pumunta sila ng Europa, na kung saan pantay lang, halos pantay yung kanilang pribilehiyo at mga karapatan na nakuha kagaya ng mga naninirahan doon sa bansang iyon. Ang mga kilalang mga ilustrado sa panahon noong ika-19 na siglo ay walang iba kundi sina Dr. Jose Rizal, Mariano Ponce, ayan din si Graciano Lopez Aina, sina Marcelo H. del Pilar. Ilan lamang iyan sa mga ilustrado o mga panggitnang klase ng mga Pilipino na nakapag-aral at nakapagdala ng kaisipang liberalismo dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng dalawang prominenteng gobernador general sa mga panahong ito, sa panahon ng pagbabagong diwa, ipinadala ang kaharian ng Espanya. Una na nga rito ay si Carlos Maria de la Torre. Kung saan si Carlos Maria de la Torre ay malaki ang naging ambag nito sa lipunang Pilipino sapagkat siya ay isang demokratikong gobernador general na namuno at nagbigay ng mga polisiya na pangmasa, ibig sabihin pang Pilipino. Sa panahon niya ay nagkaroon ng freedom of speech ang mga Pilipino na maipahayag ang kanilang sarili sa lipunan. At narito ang ilan sa kanyang mga nagawa sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Una sa kanyang mga naging polisiya ay ang pagtatag ng asembleya ng mga reformista na kinabibilangan ng mga Pilipino na may kapangyarihang makaboto sa mga reformang ipapatupad. Ikalawa ay ang pagtatanggal ng censorship ng mga pahayagan. At ikatlo ay ang pagresolba sa suliraning pang-agraryo sa Cavite na binigyan ng solusyon sa kapanahunan ni De la Torre. At ang ikaapat naman ay Moral Decree noong 1870 na kung saan ito ay nagkaroon ng sekularisasyon ng paaralan sa sekundarya at kolehiyo sa Manila. Ibig sabihin yung mga pari kumbaga pari na mamumuno doon ay yung mga paring Pilipino na. So nagkaroon ng karapatan yung mga paring Pilipino na mamahala sa mga eskwelahan. At panghuling kanyang ginawa ay ang pagpapaalis ng mga bantay ng palasyo. At ang kanyang mga naging solusyon ng mga polisiya
ay inayawan ito ng pamahalaan ng Espanya sapagkat sa tingin nila ay naagrabyado sila dahil nabibigyan ni De La Torre ng importansya ang mga Pilipino. Kaya naman, sa kasamaang palad ay ipinatanggal si De La Torre at pinalitan siya nitong ikalawang Gobernador General na ang pangalan ay Rafael Geronimo Cayetano Izquierdo y Gutierrez na isang tubong sa Santander, Espanya. Ito si Rafael Izquierdo ay kabaligtaran ng naging pamamalakad at naging ugali kay De La Torre, kung kaano naging makamasa ang mga programa at polisiya ni De La Torre. Siya namang ikinataliwas noong pagdating ng pamumuno ni Izquierdo. At isa nga sa mga naging malulupit na naging karanasan ng mga Pilipino kay Izquierdo ay ang pagpapataw ng buwis sa isang pangkat ng mga sundalong militar. At dahil dito nagkaroon ng kaganapan na tinatawag na Cavite Mutiny, o ito yung pag-aaklas sa Cavite noong Enero 1872, kung saan wala pang isang taong nakatalaga si Izquierdo, ay binigyan niya na agad at pinatawan niya na agad ng buwis ang mga sundalo. At lahat ng karapatan na natamasa ng mga Pilipino, particular ang freedom of speech noong panahon ng pamumuno ni De La Torre, ay hindi na muli naranasan pa ng mga Pilipino nang umupo sa pagkagobernador general ang politikong si Gobernador General Rafael D. Izquierdo. Sa loob ng panahong pagbabagong diwa ay naganap rin ang isa sa pinaka nakakalungkot at nakakagalit na kaganapan sa kasaysayan, kung saan ito ang pagkabitay sa tatlong paring martir na kung saan mas kilala sila sa tawag na Gomburza. Sila ay ang sina Padre Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora. Sila ay mga paring Pilipino na inakusahan na pagtataksil at sedisyon at subversyon. Ang tatlong pare ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Noong Pebrero 15, 1872, hinatulan sila ng kolonyal na otoridad ng Espanya ng kamatayan sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan. 2 araw matapos ang kanilang hatol, sila ay pinatay. Ang mga panitikan na naisulat, na ilathala at nailimbag noong panahon ng pagbabagong diwa ay patungkol sa pagtuligsa sa pang-aabuso ng mga gobyernong kolonyal, nagkikintal ng pagkamakabayan, humihingi ng reforma o ng pagbabago, humuhubog sa sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino. At ang mga lathala noong panahong ito ay naisulat sa Espanyol sapagkat hindi pa nila ninais na maging malaya ang Pilipinas. Sa mga panahong ito, pawang pagtuligsa sa kapangyarihan ng nasa pwesto ang patungkol ang mga panitikan. At hindi lamang doon, bagkos ay ang mga panitikan na isulat din ay mga naglalayong mapukaw ang damdaming makabayan ng mga Pilipino or ang pagka-nasyonalismo tungo sa paghahangad at pag-aaklas para sa hinahangad ng kalayaan. At kung tatandaan ninyo, isa nga rito sa mga panahong ito na isulat ang isang soneto na pinamagatang Para sa mga Makatang Bayan, na kung saan tungkol ito sa isang Makata na hinihikayat ang ibang Makatang Pilipino in particular, na sumulat ng mga akda na patungkol sa magpapaalab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. So, nagkaroon ng isang katawagan dito sa mga Pilipino sa kapanahon ito na umusbong, at ang tawag dito nga, ang terminong ito ay tinatawag na Indio, na kung saan ito ay ginagamit ng mga Kastila bilang bansag sa mga Pilipino o mga katutubong populasyon ng kanilang sinako, partikular na ang Pilipinas. Ito ay ibig sabihin or nagpapaliwanag na ito na ang isang taong ito ay walang pinag-aralan, mangmang at hindi edukado, dahil bibihira lamang sa mga Indio ang nakapag-aral. Sakop din ang panghahamak ng mga Kastila sa mga Indio, ang kanilang kulay ng balat, paninirahan sa kabundukan, at maging ang pagiging pandak ng mga ito. Ang kilusang propaganda ay isang kilusang itinatag ng mga Pilipino sa Espanya, ng mga ilustrado partikular sa Espanya noong 1872 hanggang 1872 sa Europa. Ilan sa mga kasapi ng kilusang propaganda ay sina Jose Rizal,
Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce at ang magkapatid na sina Juan at Antonio Luna. Ang propaganda ay isang patalastas, isang uri ng patalastas, kabatiran o komunikasyon na may layuning maimpluwensyahan ang asal ng isang pamayanan papunta sa isang layunin o posisyon. Ang ginagamitan ito ng masistema o maparaang pagkakalat o pagpapalaganap ng mga paniniwala o kaya naman ng mga doktrina. Gumagamit ng papel at ng pen. Ayan, pen and paper, pen and ink ang gamit ng mga ilustrado sa bilang medium sa pagpapahiwatig at pagpapahayag ng kanilang doktrina at pagpapalaganap nito sa nakararaming Pilipino. Ang kilusang propaganda ay hindi hangad ang karahasan o paghihimagsik ng tuwiran, bagkos ang hangad nito ay ang pagbabago. Ayan. Ang tanging inaasam ng propaganda ay ang pagbabago sa mga batas, mga reforma at hindi ang paghiwalay sa Espanya. At narito ang ilan sa mga layunin ng kilusan. Una, ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin at karapatan sa mga Espanyol at mga Pilipino. Kalawa, ang pagkakaroon ng representasyon ng Pilipinas sa Kortes. O ito yung magkakaroon ng representative ang Pilipinas kapag nagkakaroon ng mga pagpupulong, nagkaroon ng sanggunian ang kawani o konseho ng Kongreso ng Espanya, dapat ay mayroong kahit isang representative ang Pilipinas. Pangatlong, adhikain ng lipunan ng kilusan ay ang sekularisasyon ng mga parokyas. Katulad nung nangyari kay De la Torre na binigyan niya ng pagkakataon ng mga paring Pilipino ang mamuno sa mga paaralan. Dito naman ay nila inasam ng mga ilustrado na ang mga paring Pilipino ang mamuno sa mga simbahan o parokya. At pang-apat, ang pag-ubuo ng sistema ng edukasyon na labas sa impluwensya ng mga prayle, paglansag ng polo at vandala. Ikalima, ang pagkakaroon ng batayang kalayaan sa pagpapahayag. Kung matatandaan nyo, ito rin ay binigyang diin o nagkaroon ng programa at polisiya si De la Torre nito tungkol sa freedom of speech. At muling ninais ito ng kilusang propaganda. At ang panghuli ay ang kalayaang pangkatauhan para sa mga Pilipino, gaya ng kalayaang makapagpahayag, makapagsalita, kalayaang makapaglunsad ng pagtitipon at pagpupulong, at gayon din sa paghingi ng katarungan sa kaapihan. Hindi naman talaga partikular na gusto ng Pilipinas na tulad ng pinapahayag ng kilusang propaganda na humiwalay, na partikular na maging malaya mula sa pananakop. Bagos, ang gusto lamang nila ay maging probinsya ang Pilipinas ng Espanya, na kung saan, kasi kapag probinsya, kung ano yung natatamasa ng city, patatamasa din yun ng province. So, yun ang naiisip ng mga ilustrado na sa pamamagitan ng kanilang propaganda ay nais nilang ipahayag sa pamahalaan ng Espanyol na gusto rin ng mga Pilipino ng pantay na karapatan at pantay na pagtrato, pantay na pribilehiyo ang matanggap mula sa mga mananakop. Kahit na sinasakop tayo nila, ay gusto natin na magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay. Sa kilusang propaganda ay may tatlong uri ng mga kasapi. Una ay ang mga Pilipinong nag-aral sa Espanya, katulad din na Jose Rizal, Marciano H. del Pilar. Yan. Ikalawa, mga Mistizo at Insulares na kinikilalang tunay na Kastila dahil ipinanganak sa Pilipinas. At panghuli, mga tumakas sa Pilipinas upang umiwas sa pamahalaan ng mga Kastila. So sila yung bumubuo sa kilusang propaganda. Sila yung tatlong uri ng mga kasapi na bumuo doon sa kanilang tinatag na propaganda o kilusan. Ngayon talakay natin ang mga ilan sa mga naging bahagi ng kilusang propaganda o mga naging propagandista. Sila mga natatanging propagandista na malaki ang naiambag sa propaganda tungo sa ikauunlad nito at sa ikakakamit ng layunin na nais nitong matamo. Yun lamang at maraming salamat. Sana ay marami kayong naunawaan at natutunan sa ating pagbabalik istorya ng ating kasaysayan.